Ito daw pong si Ombudsman Boying Remulla, merong isiniwalat mga kababayan na yung one cash delivery to House lawmaker happen, nangyari daw po mga kababayan during the Duterte administration. Ibig sabihin mga kababayan, yung mga accusation nung mga nagpakilala na 18 ex-marine or dating ex-marine, talagang nangyari daw yung iba doon sa panahon daw po ng Duterte administration. So ito, pakinggan po natin. There was a delivery done in of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So, panahon pa ni Velasco mga kababayan, nangyayari na yung deliveran ng pera sa maleta. Anyway, tuloy pa natin. So, it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. So parang sinasabi dito na yung mga picture na ipinapakita nito pong sinabaligod mga kababayan, nangyari pa po pala nung panahon ni Velasco na siya po ang House Speaker, at nangyari po yan sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kumbaga, yung mga litrato na yun mga kababayan, nasablay po yung iba, talagang panahon pa po pala ng Duterte administration yan, at pilit lang ipinupunas sa gobyerno ni PBBM at pinapalabas na nangyari po yan sa panahon ni Presidente. Biruin nyo kung gaano katalino itong mga didiset na ito, lalo na itong mga kaalyado ni Digongong. Yung mga kabubuhan na ginawa nila noon, yung mga kapalpakan na pinaggagawa nila noon, yung mga pagnanakaw na ginawa po nila noon, gusto nilang ipahid sa gobyerno ni PBBM dahil nabisto ng Presidente yung kanilang pangungulimbat sa kaban po ng bayan. Ngayon, ang gusto nilang gawin, ipahid po sa Presidente kay PBBM ibintang yung mga ginawa po nilang pangungulimbat. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Some of them, at least, one picture that... Kasi mga kababayan, meron po lumalabas na balita na meron pong isang kongresista na posibleng nasa sa likod noong nung mga ex-marine na nagpakilala. Mamaya kilalanan natin kung sino. Showed that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. Yeah. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Yung photo na to, ito yung may maleta na dineliver. Maleta na dineliver sa isang tao. But were you able to confirm anong laman ng maleta? Ang report sa amin, pera yung laman. Pera yung laman. Pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. There was a delivery. Yan. Tapos alam niyo yung pinakamasaklap mga kababayan nung naisiwalat yan. Meron pong panibago na namang kwento itong si Atty. Baligod. Ano yung kwento mga kababayan ni Baligod? Sabi mga kababayan ni Baligod dito, may kalalagyan kayo. Pinasok umano ang bahay ng 3 kasamahan ng or yung 3 miyembro ng 18 nagpakilalang dating Marines para bantaan daw po ang kanilang mga buhay. Ayan pakinggan natin. Kaya naman nating i-handle yan. In fact, sabi ko nga kanina sa taas, merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo,
Pananakot, no? Samahan nila dati kay Saldico na trabahante, pinasok ang bahay ng tatlo. Pananakot. Hindi ang assessment ko, pananakot lang. Wala nang lumabas na iba pa. Hindi naman Na na namin para- yung text messages. Anong sabi sir sa text messages? Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapataob itong gobyerno, meron din kayong kalalagyan. Initially, reklamo. Wala pong lumabas doon sa investigation kanina. Ang pakiusap ko lang po sana, ako nga po sana, kung Ayan biruin nyo mga kababayan nung nabibisto na sila, nung nalalaman na yung kanilang kasinungalingan, abay biruin nyo nagpa-feeling victim at sinabi mga kababayan na yun daw pong tatlo na miyembro ng 18 nagpakilalang dating ex-marine ay pinasok daw po ang bahay at pinagbantaan daw po mga kababayan na kung hindi daw po mapapataob ang gobyerno, abay may kalalagyan daw. Yun po yung sabi mga kababayan nitong si Attorney Baligod. So ngayon, sinoplak po siya. Nito pong si NBI Director Matibag na kung saan mga kababayan wala daw pong ganon na sinasabi. Anyway, tuloy pa natin. kung pwede ko lang takasan itong mga interview na to, kaso kailangan transparent tayo sa taong bayan. Ano Tama. po? Kasi nagkakaroon ng mga salita na ganyan. Ang pakiusap ko lang po sana, kung meron pong mga pangyayari, let's make it all official. Para po yung tiwala ng taong bayan nasa atin, ang sagot lang po naman dyan, we have to be very transparent sa ginagawa natin eh. At may recording naman po yung buong proceedings na ginawa namin in case na meron pong mga sinabi na saliwat o taliwat. Iba tama. naman po nating ilabas yung recording na yan. But ang sinasabi nga, I would like to thank yung pong aming pong men and women who conducted the investigation today. We treated them well, we provided them water, coffee, even lunch bago po namin sila pinales. Ganito po yung servisyo natin sa NBI. At yung pinalunch po natin, maayos ba yung pinakain natin dito? Maayos po, hindi po kamote pinakain natin dito. Yun. Oh. Kita nyo, pakain pa pala kayo ng NBI bago magsisinungaling ka pa, Attorney Baligod. Diba? Baka naman kaalyado ninyo ang nagbanta sa mga yan. Na kapag ka hindi inaayos ang trabaho at pag hindi naayos ang pagpapataob sa pamahalaan ni PBBM, talagang may kalalagyan. Baka malaki ang posibilidad mga kababayan na itulad yung mga yan kay Gutesa na hindi na natagpuan buhat nung pumalpak sa kasinungalingang pinagsasasabi doon po sa Senate Blue Ribbon Committee. At hindi na ngayon alam kung nasa saan. Alam nyo mga kababayan, ganito lang naman yan eh. Sinasabi ko na ito sa inyo nung nakaraang pa man na ito pong 18 nagpakilalang dating ex-marine na ito, kapag po ito pumalpak, maniwala kayo mga kababayan, yung mga nasa sa likod na mga yan, baka patahimikin din yung mga yan. Yan yung nakikita ko dyan. Kung nangyari nga yan kay Orly Gutesa na hindi na po natagpuan at wala na tayong balita kung nasa saan, di nga natin alam kung buhay pa ba yun si Orly Gutesa, malaki din ang posibilidad na baka mapatula din yan doon. Yan yung 18 nagpakilalang dating ex-marine. Kasi kung nangyari nga kay Gutesa yan, mga kababayan, na hindi na po lumabas pagkatapos pumalpak at magsinungaling, baka pag hindi inayos talaga ng mga ito, ang trabaho nila na pagsisinungaling laban sa pamahalaan, baka pag napuno sa kanila yung mga nasa sa likod po nila, baka itulad sila kay Gutesa. At yan po yung nakikita natin dyan. Lalo na ngayon at paiba-ibang sinasabi nitong si Baligod, mga kababayan, puro paawa. Kaya nga kung titingnan nyo, hindi lang naman si Baligod ang nagsisinungaling para pagtakpan. Ito pong kasinungalingan ng 18 nagpakilalang dating ex-marine na ito. Kung hindi kahit itong si Mike Defensor, mga kababayan, abay todo ang pagbatikos, ang pagtira dito po kay NBI Director Matibag, na kung saan mga kababayan pinapalabas pa na nag-aabogado daw etong si Matibag dun daw po sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control. So ngayon hindi na rin nakakapagtaka kung bakit po siya niresbakan dito ni Matibag, mga kababayan, etong si Defensor sa kanyang mga aligasyon at mga batikos.